Sinalubong ng mga opisyal ng General Santos City si House Speaker Boje D pagdating nito sa General Santos International Airport kaninang umaga. Kasama niya sa pag-iinspeksyon sa mga lugar na tinamaan ng lindol si Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Maliban sa airport, binisita rin ng lider ng Kamara ang ospital sa Sarangani Provincial Capital upang suriin ang kalagayan nito matapos ang pagyanig. Hindi lamang po yung ospital ng Sarangani, lahat ng mga ospital na naapektuhan, kailangan maging operational ito. Kaya kailangan ma-assess din mabuti kung pwede mo na bang tumanggap ng mga pasyente sapagkat ayaw naman natin mailagay sa peligro yung ating mga pasyente. Ayon kay Speaker D, pagtutulungan ng mga mambabatas na maisama sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon ng rehabilitasyon ng mga napinsalang tulay, kalsada at iba pang infrastruktura. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal upang matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Kasama rin sa nag-inspeksyon si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian at ilang pang mga senador mula sa New Majority Bloc. Tiniyak naman ni Gatchalian ang pakikipagtulungan ng Senado sa mababang kapulungan para sa mga efforts sa pagbangon ng mga apektadong lugar. Speaker, my partner. Looking forward to working with you. Tapos si Erwin, of course, ang itong endorser mo. Ako din nag-endorse dito. Dalawang endorser niya. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms at eto, matagal ko ng kaibigan to. Kaugnay nito, mahigit 100 miyembro ng Kamara ang nakiisa sa relief drive na pinangunahan ni Speaker D para sa mga biktima ng lindol. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, agad na nagsimula ang mga donasyon at relief efforts ng mga mambabatas ilang araw pa lamang matapos ang kalamidad. Ang mensaheng ito ng prosecutor ay kasunod ng mga pahayag laban sa House Prosecutor Panel na umano'y natatabunan na ng paghahanda para sa impeachment trial ang mga pagsisikap ng mababang kapulungan para tulungan ng mga naging biktima ng lindol. Kahit na nasa gitna na kami ng paghahanda sa impeachment trial, hindi nalalayo sa aming kaisipan at kalooban ang mga nangyari at mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Actually, nung palang nangyari yon, nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. Ang impeachment anya ay tungkulin ng mababang kapulungan sa ilalim ng konstitusyon, ngunit ang pagtulong sa mga nasalanta ng lindol ay isang humanitarian duty bilang isang mamamayang Pilipino. Bukod sa pagpunta ng lider ng Kamara sa Mindanao, namahagi rin ito ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.